ako na magpatuloy sa nang makikita ninyo na aking inilalagda sa pamamagitan ng tulong ng aking mga kasamahan sa pamahalaan upang maging wagas, maging dalisay sa gitna ng isang digmaan ngayon inilalaos sa isang sinuko, sa gitna ng kaguturan, sa gitna ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay matamis katulad ng itinuro ng ating mga bayani. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. The first landing was made on December 8th, and during the 2 weeks following, beachheads were successfully secured at 6 points on the archipelago. The Nipponese assault troops had been well prepared for this kind of campaign. By the assault group which invaded the island at Lingayen Gulf, 110 miles from Manila, across central Luzon. That the Philippines no longer will return to that period of political and economic slavery. Inipresenta namin sa inyo ang proyekto namin sa JPL, ang pagsasadula ng buhay ni Jose P. Laurel. Noong Oktubre 1941, inanyayahan ni Quezon si Laurel na maging sekretaryo ng Katarungan. Ginoong Laurel, inaanyayahan kita na maging sekretaryo ng Katarungan. Sana'y magustuhan mo itong aking mungkahi. Ngunit, Ginoong Presidente Quezon, ako ay kasalukuyang katulong na maestrado. At baka balang araw, ako'y maging punong maestrado. Ngunit sino pa ang nababagay para sa posisyon na ito kundi ikaw lang, Ginoong Laurel? Tapos na ako sa politika. At gusto ko na lamang asikasuhin ang pagsasaayos at pagsama-sama ng mga batas. Sige, pag-isipan mo mabuti ang aking alok. Ibihira lang talaga ang magtiwala sa mga tao at isa ka sa mga pinagkakatiwalaan ko bilang maging sekretaryo ng Katarungan. Sige, pag-iisipan ko ang iyong alok. Bigyan mo lamang ako ng ilang araw. Dahil sa pagiging masikasik ni Quezon ay napapayag niya rin si Laurel. I am Jose P. Laurel, promising that I am going to be a good leader and maintain the justice here in Philippines. Bilang miyembro ng gabinete, dumadalo araw-araw si Laurel sa pulong sa tahanan ni Quezon sa Maharlika. Noon ay binomba ang Pearl Harbor at sinalakay din nila ang hilagang Luzon. Nalaman ni General Douglas MacArthur ang kawalan ng kahandaan ng Amerika, kaya pinayuhan niya si Quezon na magtulong sa Corregidor. Kinausap ni Quezon ang kanyang gabinete. Presidente Quezon, telegrama po mula kay General MacArthur. Nagbigay ng mungkahi sa akin si General MacArthur na ako'y magtungo sa koridor dahil sa panganib ng nagbabaga sa ating bansa. Ngunit ayoko namang gawin ito dahil baka isipin ng mga tao na iiwan ko sila. Ano sa palagay nyo? Ikaw, Ginoong Laurel, may masasabi ka ba tungkol dito? Hindi naman siguro iisipin ng mga tao iyon. At sigurado ako kung iyong ipapaliwanag ay maiintindihan din nila iyon. Sige, pag-iisipan ko muna to. Sinugod na ng mga Hapon ang hilagang parte ng Luzon. Natataranta na ang mga miyembro ng gabinete kaya pinulong ni Quezon ng ibang miyembro at napagkasunduan na siya at ang gabinete ay aalis sa lalong madaling panahon. Ngunit Ginoong Presidente Quezon, kailangan na natin ng desisyon sa lalong madaling panahon sapagkat nasugod na ng mga Hapon ang hilagang parte ng Luzon. Binaon ka. Makapag-desisyon na ako. Kailangan ko nang umalis sa lalong madaling panahon. El, pwede ba kita makausap ng tayo lang dalawa? Sige po. Gusto mo ba sumama sa corridor upang tulungan ako yung maganda ng mga papeles sa dokumento? Malugod kang susundin ng inyong utos. At tutulungan kayo, Presidente Quezon. Ganon,
Manda ka na dahil sa anong masandali alis na tayo. Matapos asikasuhin ang lahat ng kanyang transaksyon, ay nagtungo siya sa kanilang bahay upang maghanda ng mga dadalhin. Masakit man, pero kailangan ko kayong iwan. Medyo matatagalan ako sa aking pag-alis. Ingatan mo ang iyong sarili at ng ating mga anak. Sige, pagdarasal kita. Mag-iingat ka. Mahal kita. Sumunod na araw, isang pulong na naman ang ginanap sa tahanan ni Quezon. Ito na ang huli kong pasya. Pero Presidente, Isama ko si Abad Santos at itatalaga kita upang maging pansamantalang punong maestrado. Maiwan ka rito upang tulungan ng alkalde ng Manila na si George B. Vargas. opo. Naguguluhang nagtanong si Laurel kay Vargas. Naisip ko na rin na mamundok at iwan ang ibinigay sa ating pwesto ni Presidente Quezon. At maaari rin akong paratangan ng pagiging taksil. Ngunit kailangan natin gawin ito para sa ating bayan. Oh, anong gagawin mo? Iwanan mo na ang binigay sa'yo ni Presidente? Pagdasal na lang natin na makayanan natin ito. At gawin natin lahat ng ating makakaya upang hindi maging sunod-sunuran sa mga pulis. Tira nakakamba kaya takay. Gusto mo ba na mainom? Hindi na kailangan. Pumasok na ang mga Hapones sa Maynila noong Enero 2, 1942. Binomba ang Maynila at Cavite. Maraming namamatay at nangasugatan. Ay hinahatulan ng parusang kamatayan sa kasalanan. Ikaw ay nagtataksil sa gobyerno ng Hapon at sa Emperor ng Japan. Ipakalat mo ang circular na ito. Hindi ako mapapayag na inaabuso ng Hapones ang ating batas. Maliwanag? Sige po. Laurel! Ano itong pinapakalat ng sirkular? Nangingialam ka ba sa pamamahala namin? Pag to nalaman ng emperador ng Japan, ay maaari kang maipapatay. Bawiin mo ang sirkular sa lalong madaling panahon. Pag-iisipan ko ito. Binabalaan kita, Laurel. Hindi mo alam kung paano magalit ang pamahalaan ng Hapon. Nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang Laurel na yon ay pinapakailaman ng ating pamamahala. Nagpapakalat siya ng sirkular na naggigipit sa ating mga sundalo. Ano ang gagawin natin sa pakialamero na yon? Hayaan mo na lang siya. Paalala ko naman na ang sitwasyon. Ngunit, sige, hahayaan ko na lamang siya. Paalam. Noong Hulyo 5, 1943, samantalang naglalaro ng golf si Laurel sa Wakwak Country Club sa Mandaluyong, ay pataksil siyang binarin sa likod ng isang hindi nakikilalang tao.
nagkakumpetay sa nangyari at ng bintang ng iba't ibang tao at isa na rito ay si Little Joe. Ginoong Laurel, naalala mo ba ang taong ito? Marami daw ang nakakita na siya daw ang bumaril sa'yo sa Wakwak Gold Club. Mamayang gabi ay maaari na siyang ipabaril ng mga kimpetay. Ang kailangan na lang namin ay ang inyong konfirmasyon. Hindi totoo yan. Hindi ako nakatitiyak na siyang bumaril sa akin. Kaya hindi siya dapat parusahan. Kung sigurado kayo sa inyong sagot, ay sige, aalis na kami at hindi na namin siya paparusahan. Maaari na kayo umalis. Inamin ni Laurel na nagsinungaling siya. Siya ang nagtangkang pumatay sa akin. Pero ayoko siyang mamatay. Kaya nga sinisip. Papasukin niyo yan. Hindi na maaari ka bumulong ng umalis. Maraming salamat. Ginoong Laurel, nais ko pong ipahatid sa iyo ang mga liham para sa iyo. Ginoong Laurel, marami pong nakaalam tungkol sa desisyon mo kay Little Joe. At pinaparating po nila sa iyo na sila'y sumasaludo at humahanga sa iyo. Maraming salamat din. Maaari na po ba akong makaalis? Maaari. Maraming salamat. Mga Ginoo, lumabas na ang resulta ng botohan. Ikaw, Ginoong Aquino, ang magiging bagong speaker. At ikaw, Ginoong Laurel, ang magiging bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Binabati ko kayo. Binabati ka namin. Maraming salamat. Binabati rin kita. Binabati din. Salamat. September 30, 1943 ay pumunta ng Japan si Laurel, Aquino at Vargas upang mag-report kay Premier Toho. Diba, matagal nyo na gusto ang inyong kalayaan. Ibibigay namin yun sa inyo. Basta magdeklara kayo ng digmaan laban sa Estados Unidos at Britanya. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Maaari niyo ba akong bigyan ng konting oras upang magpahangin? Sige. Nakapag-desisyon na ako. Hindi ako sigurado kung susundin ako ng aking nasasakupan. Dahil kahit kailan, hindi ako naging isang popular na leader. Sige, bibigyan kita ng ilang araw para makapag-desisyon. Ako si Jose P. Laurel, nanunumpa bilang bagong presidente ng Republika ng Pilipinas, ay nangangakong paglilingkuran at ipagtatanggol ang aking nasasakupan. Alam mo ba, Presidente Laurel, na nadeklara na ng digmaan ang ibang bansang kasali sa Co-Prosperity Sphere laban sa bansang Estados Unidos at Britanya. Ikaw na lang at ang bansang Pilipinas
ang hindi pa nagdedeklara ng digmaan. Hinihintay na ng emperador ang inyong desisyon. Ano? Ano nang gagawin natin? Gulong-gulo na ako. Di ko na alam ang gagawin ko. Kaibigan kita, Presidente Laurel. Pero ang aking katapatan ay nasa bansang Hapon pa rin. Hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka kung sakaling hindi ka magdesisyon ng tama. Paano na tayo? Ano nang gagawin natin? Tagyan ng pamimilit? Bakit sa kabundukan? Magpatiwakal! O makipag-ayos na lang kaya tayo? Ano ba talaga? Ano kailangan na natin ng desisyon ngayon? Ano? Ano na? Kailangan na natin pumili. Magsitahimik kayo! Uutakan na lang natin ng mga Hapones. Ang araw na yon ay dineklara ni Laurel ang state of war kaysa sa magdeklara ng digmaan laban sa Amerika at Britanya. Nakapasok na muli ang mga Amerikano sa Pilipinas at unti-unti nang nararamdaman ng mga Hapones ang kanilang pagkatalo. Kaya si Embahador Murata ay pinayuhan si Laurel na lumikas sa lalong madaling panahon. Presidente Laurel, hindi na maganda ang resulta ng digmaan. Kaya pinapayuhan ka ng emperador ng Japan na pumunta na sa bansang Hapon. Ngunit, Ginoong Murata, hindi ko kayang iwan ng aking bansa. Ngunit gusto mo bang mapahamak at arestuhin kung sakaling matalo ang Japan sa digmaan? Makakaya mo bang mapahamak pati ang inyong pamilya? Mag-desisyon ka sa lalong madaling panahon. General Rojas, sa anumang sandali ay aalis na ako patungong Japan. Nakapagpasya na ako, ikaw ang may iwan dito upang kausapin si General MacArthur. Sige, maasahan mo ako. Noon ay nakapunta na si Laurel sa Formosa at hindi nila inaakala ang paghihirap na mararanasan dito. Ayun, mukhang may nakakita akong makakain. Yung presidente, ayos ka lang. Tulungan niyo naman ang presidente. Di maaari. Ang pagbantay lang sa inyo ang inutos sa akin. Sa wakas, nakarating din ako sa bansang Hapon. Hindi katulad sa Formosa, na wala akong makain. Isang araw, may isang empleyado ng Nara Hotel ang bumastos sa kanya. Nasa labas ang aking mga bagay. Maaari mo ba akong tulungan? Bakit? Sino ka ba? Ako ay inyong bisita. Bakit hindi niyo ako magawang tulungan? So ayaw kitang tulungan eh. Bastos ka! Ano? Tama na po! Pasensya na po! Pasensya na! Noon ay binomba ang Nagasaki at Hiroshima. At pagkatapos nun ay sa wakas, subuko na rin ang Hapon. At doon na nagtapos ang digmaang pangdaigdig. Deklara ng pagsukong walang kondisyon ang Japan sa Amerika. Nalaman ito ni Laurel. Sinong Laurel, mabuting balita. Sumuko na ang bansang Hapon sa bansang Amerika. Mabuting balita yan. Magpadala ka ng telegrama kay General MacArthur at sa gabinete. Susunod po. Ang nakalagay ay ibinubuo ko na ang aking pamahalaan. Ba't ka na pa rito?
Ngayon pinaparesto ni General MacArthur sa salang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Ang alam ko kinausap ni General Rojas si General MacArthur. Pinadala mo ba ang telegrama kay General MacArthur? Oo naman. Sigurado ako napadala ko ng telegrama. Pero, Basta sumama na lang kayo. hindi ka namin kilala. Basta sumama na lang kayo. Ayun ang inutos sa akin. Di maaari. Hindi maaari. Sumama kayo. Sumama kayo. Tapos nun, ay naaresto na si Laurel at dinala sa Sugabo. Hindi man lang sila pinagbigyan magpaliwanag ng mga Amerikano. Natatawa kami sa tawa mo. Pero nakabenda! Ayun yung exact ginawa mo kanina. Nakita mo yung boy. Tawa kasi ako. Pagkatingin ko din ako ganun. Pigil na. Kanina pa ako natawa! Kanina pa! Nakakatawa naman talaga. Tama na, oy. Bagang puta. Yung... Kaya kita pinapunta dito dahil gusto ko itangan yung... Presidente Quezon! Ang tsura ni Ada. Ang problema eh. Ba't ba yung... Ano yung gano'n?